Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this love reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig na nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Sa love connections na ito. Okay, tignan po natin ngayon. Spirit guide. Tungkol ba ito sa kanilang person? Kung may bago na bang person silang makikilala, especially this year. Ito unang lumabas. Tingnan natin. 4 of Wands. Sinagot agad. Knight of Wands. Tower. 3 of Swords. The Chariot. Tingnan natin isa pa. Bottom of the deck, Ace of Wands. Malakas dito ang fire sign kasi mga wands. Yan. Pero not necessarily sa kanila lang itong reading na to. Ibig sabihin, mas malalakas yung energy na yon. Ano ba yung mga fire sign? Yan. Okay. So, Tower and 3 of Swords. Maari sa inyong naging relasyon, no, marami kayong hindi pinagkasunduan at sobrang nawasak ang inyong relasyon. Maari merong third party, or pwede namang involve ang money, or maraming mga bagay kung bakit ang isang relasyon ay hindi naging matagumpay. Kung bakit nagkakaroon ng mga pagkakataon na puro pag-aaway at na uuwi sa hiwalayan at nawawasak ang pagsasama. Kung ano pa man yun, syempre, naging masakit para sa iyo, you are really heartbroken. Yung 3 of Swords dito, sobrang painful na nangyari sa inyong dalawa, especially na nagsimula naman talaga kayo na, di ba, especially as friends, tapos naging lovers, at lalong-lalo na kung meron kayong sariling pamilya. Ngayon dito, si 4 of Wands, yung ibig sabihin, palagi mo pa rin iniisip yung person mo at ganoon din yung person mo sa'yo na sa inyong paghihiwalay, hindi pa rin nawawari sa inyong puso't isipan ng isa't isa. Kaya yung 4 of Wands dito, keep wondering na muli kayong magkita at magkausap. At yung 4 of Wands dito means reunion, reconciliation. Maaring yung person mo, no, kakaripas yan. Pag merong pagkakataon na talaga na makakapag-usap kayo, makikipagkita sa'yo, yan, kakaripas yan ng takbo. O ibig sabihin, fast yung kanyang energy na gumawa ng moves, ng efforts, para kausapin ka, para makita ka. Kasi dala-dala niya yung wands, o ibig sabihin na dun yung fire keeps on burning, yung kanyang desire na muli kang makita. Ito yung The Chariot. Maaring sa inyong pagkikita at pag-uusap ay inyong malalagpasan at mapapagtagumpayan. No, yung pagkakasundo dito, yung nasisense ko dito, The Chariot, ibig sabihin dumaan kayo sa downs ng inyong pagsasama. Malalagpasan nyo rin ito at maaaring maging ups. No, yung ibig sabihin niyan, kung ano yung mga pagsubok sa inyong pagsasama, kung bakit nangyari na nagkahiwalay kayo. No, ngayon, mapapag-usapan yan, magagawa ng, sabihin natin, resolution, peaceful resolution. No, meron kasi minsan, mga simpleng bagay na pagtatalo, immaturities. Yung palagi kong sinasabing immaturities sa isang relasyon, na hindi naman kailangan pang pag-awayan, nagiging pag-aaway. Diba? Meron talagang differences. Kahit namang kambal, meron pa rin pagkakaiba sa kanilang mga pag-uugali, di ba? Meron talaga mga differences. Ngayon, paano ninyo parang magkaroon ng compromise at saka yung mga similarities ninyo and yung differences ninyo, i-acknowledge ninyo and just to compromise, yun na naman ang kailangan sa lahat ng relasyon, hindi lang relasyon ng lovers or mag-partner, kundi relasyon din ng mga magkakapatid, relasyon ng anak sa magulang,
Di ba, relasyon ng kahit anong relasyon yan, kahit mga karelasyon mo o yung mga sabihin natin katrabaho mo, di ba? In order to work things out, kailangan merong kompromiso at maayos na pag-uusap. Meron ditong Ace of Wands. Ibig sabihin talaga, merong panibagong opportunity na mag-alab muli ang inyong mga damdamin. Especially kapag nagkita kayo muli, maaring paglipas ng panahon, naghilom na kung ano man mga sugat na naidulot nyo sa isa't isa, at sa paglipas ng panahon, meron na mga kapatawaran, at sa paglipas ng panahon, at muli kayo magkita, merong yung bugso ng damdamin, yung lumalagablab na damdamin, at pero pa rin talagang desire for you and for that person, for your person, na muli kayong magkasama. Spirit guide, ano pa mga posibilidad na mangyari sa kanilang connections? Spirit guide, send me messages. Send me more messages about their connections. Spirit guide, send me messages. Yung moon dito means yung mga hidden fruits. Maybe ito yung mga nabulgar ng mga panahon, kaya nawasak ang inyong samahan. Pero dito, ayan naging devil. Ayan, naging devil. Naging toxic ang inyong relasyon. Pero ngayon, ito na nga, may panibagong bugso na damdamin. Paglipas ng panahon, meron ng healing, forgiveness, at muli kayo nagsisimula. Ace of Swords. Ito yung Ace of Wands and Ace of Swords. This is a new beginning. Ito yung Ace of Swords dito, panibagong simula na kung saan hindi nyo naiisipin pa yung mga nakaraan. Wala nang sumbatan. Yung Ace of Wands dito is opportunity, new opportunity and desire na magsimula muli, na pairalin yung love kaysa dun sa hatred, diba? Or kaysa dun sa mga sabihin natin naging mistakes, no? Kasi magsisimula kayo muli at Knight of Cups. Talagang yung person mo, meron talagang feelings pa para sa'yo. Ganun naman minsan, nagkakasala, lumilipas ang panahon, nagkakahiwalay, lumilipas ang panahon. Kapag bumabalik yung isa, hindi lang kasi i-consider mo yung sarili mo, especially kung meron kayong mga anak. You also have to consider the feelings and yung rights and yung future ng inyong mga anak. Seven of Wands. Queen of Cups. Seven of Wands dito, magiging persistent ang iyong person, no, para talagang ipaglalaban niya na this time sa inyong muling pagkikita ay maging matagumpay na ang inyong pagbabalikan. And yung Queen of Cups dito, mararamdaman mo pa rin sa sarili mo that you still have feelings and love for this person. Marami lang siguro kayo naging differences before at hindi nyo napagkasunduan, at yung pagiging immature ng inyong relasyon at ninyong dalawa. But this time, maaring sa lumipas ng panahon, mas naging mature na kayo and you still love each other, and maybe this is the right time for you to talk things, to work things out, to compromise, and to be mature enough to handle relationships. So maybe this is the right time for you to be together. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Ayan. So, ibig sabihin yung mga dasal ninyo, affirmations, visualizations help bring you together. Kaya, why not manifest for love? Kung yung person mo na nais magbalik, maaring siya talaga yung soulmate mo. And your prayers sa pagbabago at panibagong simula sa inyong relasyon, 'di ba? Why not? Kasi lahat naman ng tao nagkasala, lahat naman ng tao bawat araw may pagkakataon na magbago at magsimula muli. Nasa sa inyo lang 'yan, nasa pagkatao lang.
No, kapag sincero ang isang tao sa kanyang pagsisisi, pagbabagong buhay, bakit hindi deserve din naman niya na bigyan ng panibagong chance. Ngayon, kapag hindi mo mafe-feel na sincere siya at parang feeling mo parang 'di ba, yung mga matatamis na salita lang na pero hanggang dun lang, mararamdaman mo yan just follow your intuition. No, especially kung hindi lang isang beses na niyang ginawa yun, pangalawa, pangatlo, paulit-ulit, ay wag na. Ibang usapan po yun. Pero pag minsan lang na ganyan at humingi ng patawad at nararamdaman mo ang kanyang pagkasinsero, why not give another chance? 'Di ba? Ganun lang naman po yun. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.